Yun, so magandang araw sa inyo mga katambayan ng criminologist, no? So today, dahil malapit na, ilang buwan na lang matatapos na 2023, maghanda na tayo para sa darating na 2024, no? Siyempre, kung gusto nating mag-apply sa mga uniform services natin na meron tayo, dapat meron tayong eligibility. So today, no, explain natin ano yung mga eligibilities na pwede nating i-take para makapag-apply tayo sa mga gusto nating pag-applyan. Like, nandyan yung PNP, nandyan yung BFP, nandyan din yung BJMP, at nandyan din yung Bucor. So, dito muna tayo, no? Sa PNP may tinatawag kasi tayong PNP entrance examination, no, na kinokondakto ng NAPOLCO. So dito sa PNP entrance examination, ang passing rate dito ay 70%, no, 70%. So dito naman sa BFP, meron tayong tinatawag na FOE or yung Fire Officer Examination. Nang nagko-conduct naman ito ay Civil Service Commission. Nang passing grade ay dapat ay 80%. Sa BJMP naman may tinatawag tayong pagsamahin na natin si BJMP at saka si Bucor, dahil itong POE or yung tinatawag nating Penology Officer Examination ay kinakonduct din siya ng Civil Service Commission na ang passing grade din ay 80%. So yan, no, yan yung mga eligibilities na pwede nating i-take yung mga exam na yan. Syempre meron tayong tinatawag din na Board Licensure Examination. So, kung graduate tayo ng criminology, no? Kung graduate tayo ng criminology, ang kukunin natin ay yung CLE, which is, ang passing rate naman nito ay 75%. Pero, ito sa ibang ano na lang natin to, sa ibang sa ibang slide na lang natin to explain, no? Sa ibang video na lang natin siya explain. Kasi medyo may binago na dito dahil nag-took effect na yung RA 11131 noong December 2022, kung saan yun yung tinake ko, yung December 2022 na unang hagupit talaga ni RA 11131. Okay, so kung yan yung iba pa na pwede nating i-take na exam, no? At meron din kinakonduct si Civil Service Commission na syempre ang passing rate palagi ni Civil Service Commission medyo mataas talaga kasi, no, 80% palagi yon. So dalawa naman yan, may tinatawag tayong professional at meron ding sub-professional. Ang pinagkaiba nila, si professional ay considered as second level eligibility. So si sub-professional naman ay first level eligibility. Okay, so yan yung mga exams na pwede nating i-take para magkaroon tayo ng eligibility para makapag-apply tayo dito sa mga ahensyang ito, no, sa mga bureau na yan. So dito sa CLE, kapag passer ka ng board, syempre pwede ka na dito kasi second level eligibility ang CLE, no? Kapag board passer ka, it is considered as second level eligibility. Tanong, saan ako pwede mag-apply? Pwede mo nang applyan yan, yung apat na yan. At pwede ka rin mag-apply sa ibang ahensya ng gobyerno natin, no? So ito, maganda rin talagang i-take yung CLE, lalo kung graduate ka ng criminology, no? Ako, graduate ako ng 2012 pero nakapag-take lang ako ng 2022. Talagang hahabulin ka niya kasi kailangan mo siyang i-take, no? Kasi sayang naman din yung pinag-aralan natin. Kaya maganda rin na na-take natin tong CLE. Now, for the Civil Service Commission naman, no, pagkapasar ako ng professional, dahil yun yung second level eligibility,
Same with this, no? Same with the board examination. It is same with the board examination. No? Pwede mo na rin yung applyan yung apat na yan. Yung PNP, VEP, BJMP, Bucor, at ibang sangay ng gobyerno natin. So, pagka sa pro kasi, first level eligibility lang yan, no? So, dahil first level lang siya, hindi mo siya magagamit sa pag-apply kay PNP, kay BFP, BJMP, Bucor. Hindi mo siya magagamit doon. Pwede mo siyang gamitin kapag mag-apply ka ng NUP o yung tinatawag natin na non-uniform personnels natin, yung mga admin works natin doon sa mga sangay ng gobyerno. Yan, pwede natin yan i-take para kung ito dito tayo mag-a-apply. So, itong FOE, ito, anyway, explain ko rin naman siya sa inyo sa iba natin mga videos, pero ito lang yung mga pahapyaw natin, no? Itong FOE kasi and POE, although they are considered as second level eligibility, pero ito kasi yung mga tinatawag nating special, no? Special eligibility. Bakit kamo special? Like FOE. Hindi mo naman kasi siya pwedeng gamitin pang-apply kay PNP. Hindi pwede. Pwede mo ba siyang i-apply kay BJMP tsaka kay Bucor? Hindi rin pa pwede. So, special siya dahil kay BFP mo lang siya pwedeng i-apply. Doon mo lang pwedeng magamit yung eligibility na yan. Or other agencies na hawig, no, na parang katulad din ng ginagawa ng BFP works, no, like yung mga volunteers natin, fire volunteers natin, yan, tsaka yung sa mga rescue teams natin, yan, palagi ko pwede yan gamitin doon. Then dito naman sa POE, di natin siya pwedeng i-apply or gamitin na eligibility kay PNP, hindi pwede. Kay BFP, hindi rin po pwede dahil si POE, from the word itself, no, na Penology Officer Examination, kay BJMP mo siya lang pwedeng gamitin at kay Bucor. So, dyan lang, no, kaya siya special eligibility. So, yan yung mga eligibilities, no, na pwede nating paghandaan this coming 2024, although malayo-layo pa naman. Pero maganda na yung nakakapagsimula tayo na mag-review, no? So, yan. Meron tayong options, no, na pwede tayong mag-NAPOLCOM. Kasi twice a year naman siya. Yung FOE pala, tsaka yung POE ay once every 2 years lang siya. So, nag-take ako nito 2022, yung dalawa na yan. So, naipasa naman natin yung dalawa, yung FOE tsaka POE. Nag-take tayo ng 2022 and this year na 2023, ngayong taon, wala siya. So, most probably this coming 2024, antabay lang tayo sa page ng Civil Service Commission. Most probably magkakaroon yan sa year 2024. And yung sa CLE naman, ito ay sa CLE naman, ito ay 2 beses, no? 2 beses sa isang taon. So, ang susunod na examination ng CLE ay this coming January na. No, January 2024. So, pagandaan na natin yan. So, yung sa Civil Service Commission naman, yung pro at saka yung sub-pro. So, ito naman, yearly naman din to na 2 beses din sa isang taon. At may tinatawag pa tayong COMEX, no? COMEX o yung computerized examination. So, yun lang mga kapwa ko tambay ng criminologists. So, ayan. Thank you.